Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Muli ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupulit papasalamat sa Panginoon sapagkat tayo pa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. So mga ka-vlogger at mga kapatid, ang akin pong ginagamit ngayon is semi-audio Bible study lang po. At dahil ito'y lesson, ay magkakaroon ng tayo ng maikling mensahe sa lesson dahil ito po'y daily kong ginagawa. At maganda po ang ating pag-aaralan ngayon dahil tayo po ay nasa lesson 5 na. At muli ko po kanyayahan, dalhin po natin inyong banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yung nga po ang aking mga sinasabi pa ang katotohanan lamang. So sa ating pagpapatuloy mga ka-vlogger at mga kapatid ay tayo po muna manalangin. Kila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin ang inyong banal na presensya sa mga oras na ito. Na kami ay patawarin sa makasalanan na gawa at hinihiling namin na kami ay lukuban ng banal na Espiritu. At nawa sa aming pag-aaral, marami po kami matutunan at mas lalo pa kami magtiwala sa inyo. Patnubayan niyo po kami at gabayan mula sa simula hanggang sa matapos. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan ang mga vlogger at mga kapatid. Kumusta po kayo sa inyo kanya-kanyang tahanan? I hope na sa mabuti kayong kalagayan. Inuulit ko, semi-audio po ito kasi maikli lang naman ang ating pag-aaralan. At maganda ang ating pag-aaralan kasi kung sa Tagalog, pagsaksi na nabigyang kapangyarihan ng Espiritu o sa English, Spirit-empowered witnessing. Ano po? At ang atin pong susing talata ay matatagpuan po sa Acts chapter 4 verse 21. Buksan po ninyo mga banal na kasulatan ha para at least mapatunayan po ninyo yung nga po ang aking mga sinasabi bagaman hindi nababasa. At least nabasa po ninyo sa inyong kanya-kanyang Biblia. Sabi po dito sa talatang sa uluhin, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Panginoon. Ano po? Kung atin pong titingnan, nung inatasan sila ng Panginoong Hesus, yung mga naunang mananampalataya na humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo ay para sa kanila imposible ito kung ating titingnan ayon sa Marcos chapter 16 verse 15. So, para maisa sa katuparan nila ang misyon na ibinigay sa kanilang ating Panginoong Hesus ay kinakailangan magkaroon sila ng kapangyarihan. Kasi kung ating titingnan, ito yung isang malaking hamon na kung ating titingnan, napaka-imposible na magagawa na dahil una, kakaunti lang sila. Pangalawa, limitado lang ang kanilang mga pinagkukunan. Sa madalit sabi, hindi kagaya sa ating mga misyonary ngayon na meron na tayong mga sponsor sa tulong at awa ng Panginoon. At sabi pa dito, hindi lang yon kundi ang karamihan sa kanila, kung ating titingnan sa kanilang grupo, ay hindi nakapag-aral. Mga ordinaryong tao lang na mga mananampalataya. Pero dito ang pinakamaganda, actually kung yung pag-aaralan, halos marami ditong mangingisda. Parang aking pinag-aralan ay kung dun lang sa 12 disciples ay nakita ko dito ay parang si Mateo lang ata ang medyo malaw-nalan, ang maalwan-alwan ng kalagayan sa buhay or kasi maniningil siya ng buwis. The rest nun ay medyo hindi ganun ka ganda ang kanilang kalagayan. By the way, nandun na tayo sa isang pag-aalinlangan. Pero dahil nangako ang Panginoong Hesus na ipinahayag niya, natatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At makikita po yan sa Acts chapter 1 verse 8. So dito po natin makikita mga ka-vlogger at mga kapatid na kung saan ang Panginoong Hesus ay aalis dahil may papalit sa kanya walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan at tutulong sa kanila upang ibahagi ang mensahe ng cross na may nakapagbabagong buhay at nakapagbabago ng mundong kapangyarihan. So, kung ating pag-aaralan mga vlogger at mga kapatid, hindi lang nila inantay ang banal na Espiritu para makapangaral at the same time, ito yung maganda sa isang manggagawa ng Diyos. Una siyang magbenepisyo sa ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, una siyang mag-grow spiritually para makapagbahagi siya. Ay kung hindi ka nag-grow, paano ka paniniwalaan ng iba? Di ba? So sabi po dito, ang mga mahihirap na kung saan parang kung tayo ang titingin mga tao ay napaka-imposible, ay naging posible ito.
ginawang epektibo ng banal na espiritu ang kanilang pagsaksi. Sa ilang mga maiiksing dekada, naapektuhan ng ebanghelyo ang buong mundo. Ano pa't nakarating dito sa atin, ano po. At kung ating pag-aaralan yung aklat po ng Gawa, ay binabaliktad ang mundo, ayon sa Gawa chapter 17 verse 6, nitong mga unang mananampalataya. Idinaragdag ng Apostol Pablo na ang ebanghelyo ay pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Kung inyong pag-aaralan yung Colosas chapter 1 verse 23. So, dito papasok po ang ating leksyon sa buong sanlinggo na napakaganda. Ano po? How's the Holy Spirit related to witnessing? Ito po ang pagkasabi. Without the Spirit, witnessing is barren because it cannot produce fruit for eternal life. Totoo yun. Kahit anong pangaral mo. Kung wala ang banal na espiritu, hindi mo maaring magawa dahil siguro gwapo ka o kaya magaling ka magsalita o kaya nabaitan sa'yo o kaya mapagbigay ka. Pero pag dumating ang pagsubok sa kanila dahil wala sa kanila ang banal na espiritu, napawang lang ang ating mga pagsusimikap. Kasunod po, sabi dito, that is why Jesus ordered His disciples to wait for the power of the Holy Spirit before beginning their witnessing work. Dahil nga, gustong i-emphasize or gustong idiniriin ng ating Panginoon Jesus dito na kapag kasama ninyo ang papalit sa akin, which is ito nga yung banal na Espiritu or Holy Spirit, ay ano daw? Sigurado kayo na sa inyong paghayo, may kapangyarihan ang inyong mga salita, ni kahit sa inyong mga gawa, ni kahit sa lahat ng mga kakaharapin nyo, ay magtatagumpay din kayo. At huwag kayong mag-alala kung ano yung sasabihin, sabi ng Panginoon, dahil bibigyan kayo ng katalinuhan. At sabi pa nga dito, how does the Holy Spirit make witnessing effective? Dahil doon din sa mga taong yung makakagawa ang banal na espiritu na magiging epektibo siya sa pagsaksi kapag ang tao ay meron din siyang ginawang pagnanais sa kanyang sarili at the same time magkaroon ng pagbabago. Mas mabilis ang nito. Kaya dito meron po tayong mga 5 points po mga ka-vlogger at mga kapatid na kung saan maaari natin itong matutunan. Una, he prepares the witness. Ito yung sa mga susunod na araw. Tapos, he produces growth. He strengthens and guides. He gives the word. He transforms. Okay po? So, una, inihahanda yung mga magsasaksi. Tapos, siya ang bahalang magbigay sa atin ng katalinuhan o paglago. Tapos, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan at magpapalawig at maggagabay sa ating buhay. Tapos, siya ang magbibigay ng mensahe kung anong sasabihin mo sa mga taong nakapaligid sa atin. Tigit sa lahat, siya din ang magbabago. Both side sa kanyang ginamit na instrumento upang maging saksi at sa mga sinasaksihan, which is ito yung mundong ating ginagalawan, yung mga taong nakapaligid sa atin. So mga ka-vlogger at mga kapatid, sa maikli kong mensaheng ito sa ating lesson, I hope na meron po kayong natutunan. Sapagkat napakaganda ang ating lesson at dapat magpatuloy tayo na mag-aral. Sa mga oras na ito, ang proseso pala, antayin natin ang pagbuhos ng banal na espiritu. Makakamit lamang natin ito kung gagawin natin ang taimtim na pananalangin, which is, ito ang pangako ng ating Panginoon Hesus. At sa darating na linggo, July 26, ay ito rin po ang ating mapapag-aralan. Kaya muli po mga ka-vlogger at mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon at hingin din natin ang banal na espiritu na tayo ay kasihan ito upang tayo din na mga saksi bilang mga Seventh-day Adventist or bilang mga Kristiyano o anuman ang iyong sikta, sigurado tayo ng ating kasama, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na espiritu. So bago tayo magtapos, tayo po muna manalangin. Hila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Ama sa mensaheng inyong pinagkaloob sabat sa amin. Ito naway tumimo sa mga puso at isipan. Hinihiling namin na kami lukuban ng banal na espiritu mula sa nakikinig at nununood. Naway ito'y amin ding may sa kabuhayan at patuloy na gamitin kaming mga instrumento upang maging daluyan ng pagpapala sa iba na maihatid namin ang aming Panginoon Hesus. Salamat po Panginoon sa patuloy pagtugon at padinig sa panalangin. Lahat na ito aming hiling sa pangalan ng Hesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood. Ako po dito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla.
na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Bago tayo sumaksi, antayin natin ang pagbuhos ng banal na Espiritu sapagkat ito ang tunay na patotoo. Maraming salamat po! Bye-bye!